Hello mga kapugo! Tara, samahan niyo po ako sa aming adventure. Kasama po ang aking mga amo at aking alaga. Ito nga po pala ay summer vacation namin at pumunta po ang amo namin dito sa Singapore. Ang ganda po pala ng Singapore. Ito nga po pala ay palaruan. Dinala po namin dito ang mga bata while hinihintay po namin ang friends ng amo namin kasi nga po kasama po namin dito ang mga friends ng amo ko at magkikita po kami dito papunta doon sa hotel. Kaya habang naghihintay po, pinalaro po namin ang mga bata. After po na ma-meet up po ang mga friends nila at naghapunan, ito nga po ang time na kailangan na po namin pumunta doon sa aming hotel. Medyo malayo-layo po ang hotel. At alam nyo ba, ang ganda ng airport ng Singapore. Doon makikita mo yung tubig na nahuhulog galing sa bubong. Ang bubong po ay circle. Tapos may mahuhulog na tubig na parang fountain. Ang ganda po talaga. Lalo po pag gabi kasi nga po merong pailaw na iba't ibang kulay. Kagaya po ng Luneta. May iba't ibang kulay yung fountain doon. Ang ganda po talaga. Hindi ko po masyadong nabidyohan kasi nga po makukulit ang mga bata. Nahihiya naman ako sa mga amo ko na mauunahin ko pa po yung pagbibidyo at pagpipicture sa mga sceneries na nakikita ko, mga views na magaganda kaysa sa mga bata kasi ang kukulit talaga ng mga bata at yun po ang pinunta po namin doon kundi ang mag-take care ng mga bata kaya nahihiya po ako na magkuha ng mga magagandang moment. Ang ganda po talaga. At ito na nga po tayo, pupasok po tayo sa lugar kung saan po mag-stay po tayo sa isang hotel. At ito nga po pala ay parang Boracay Island na kung papasok ang isang sasakyan ay kailangan po nila na mag-pay ng entrance fee. Entrance fee ba yun? Basta kailangan nilang magbayad pag papasok sila. Pero kung ang guest po ay naka-check-in po dito sa isa mga hotel, walang bayad, libre po. Basta ipakita nyo po yung card ng hotel o kundi yung booking ng hotel pag papasok pa lang po kayo. By the way, hindi po makapasok ang sasakyan doon papunta sa Boracay Island po ha. Baka may misinterpret. Ang ibig kong sabihin po kung papasok po kayo sa Boracay Island na tourist po kayo, may bayad. Pero kung residence po kayo is wala pong bayad. Yun po ang ibig kong sabihin. Hindi pa po makapapasok doon ang mga sasakyan sa Boracay Island po ha. Yun po ang minimin ko. Baka ma-misinterpret. So balik na po tayo dito sa Singapore. At ito nga po pala ay pabalik na po kami dito sa aming kwarto after namin na mag-buffet breakfast. Ang ganda po talaga dito kasi nga po may buffet breakfast at ang gaganda at ang sasarap po ng mga pagkain nila dito. Meron po na Asian at meron po na kung mga Muslim po kayo, meron din po at vegetarian, meron din po. Pala na po kayo kung ano po ang prefer nyong gustong kainin. At ito nga po makikita nyo po dito. Pwede po kayong magpagagat dito sa ng mga paan nyo para makuha yung ingrown. Ito po, iyan po ang fish na kakain po ng mga ingrown ng mga paan nyo. At hindi po kami ina-allowed ng amo po namin dyan na opo, kasi nga po merong taste na infection ba yun? Na infection, basta ganun. Ayaw po ng amo namin na pumunta po kami dyan para safety po namin para ma-enjoy po namin ang vacation na ito. Doon. Mayad paro hardin iya ho nanda gina. Okay. yung sinasabi po pala na halaman ng kasama ko dito is yung lapudin po sa amin ang tawag or imilda. Yun po yung halaman na yung bulaklak niya po ay parang sunflower po na maliliit na dilaw. Yun po ang sinasabi niya po dito na pagkain lang po ng mga baka at kalabaw doon sa amin at ginawa pong halaman dito sa Singapore. Even po dito sa Hong Kong, ginagawa din po nilang halaman yun. Kasi ang ganda po talaga yun ng bulaklak niya pag namumulaklak. Pero ang bilis po niyang kumalat. Kaya parang peste na po doon sa amin. Kaya pinapakain na lang po sa kalabaw o sa baka.
Kaya yun, yan ang sinasabi ng kasama ko. At this time po ay pupunta na naman po kami sa isang tourist spot. Parang this time po pupunta yata kami dito sa yung garden. Basta parang may garden dito sa Singapore. Tapos magbabas, tour bus, water bus po kami dito. At ito po makikita nyo po ang ganda po ng mga building. At makikita nyo po dito na yung government housing dito. Ayan po, government housing ng Singapore. Yan po, parang yan po ang mention po doon sa water bus. Kalimitan po dito ay hindi po talaga Singaporean. Ang mga migrant po sila, hindi po taga rito. Mga hindi po native na Singaporean. Mga galing po sa Malaysia, parang ganun. Yun ang alam ko. Ang ganda po dito. At ang ganda po talaga ng ano nila, ng ano nga tawag dyan? Yung kalsada nila. Kasi nga, sa middle ng kalsada nila is merong bougainvillea. Bougainvillea. Ang ganda. Ang gaganda ng mga bulaklak. Pag summer talaga ang ganda. Ang ganda ng bloom ng bulaklak. Kaya na-amaze po talaga ako dito. Tingnan nyo. Ang ganda din po ng mga puno nila. Ang mga puno po nila dito is parang ano nga yan? Acacia ang tawag doon sa amin eh. Para acacia ang ano niya, ang feature. Ang ganda po talaga dito sa Singapore. Parang Pilipinas lang, pero ano, improve siya na Pilipinas. Improve siya na part ng Pilipinas. Ang ganda po dito. Kaya, kung gusto nyo po pumunta po kayo dito sa Singapore. At, yun po. At ito nga po ay sumakay kami dito sa cable car. Dito po sa Sentosa cable car. Tingnan nyo. Ang taas. Tapos meron pong jumping. Jumping from here. Whoa, I see someone. Wow. You want to jump also? Oh, you want so tall lah. Not afraid. 覺得上面啲人跳落去。 Pag nakikita ko po ito, parang aalala ko po yung Boracay Island. Kasi ganito po sa Boracay Island. Kasi taga Aklan po ako, kaya yun po ang nakikita ko. Ang Boracay, taga doon po ako sa Aklan eh. Boracay Island ang pinagmamalaki po namin. Ito nga po pala ay ang Sentosa. Ito nga po pala ang peacock na sinasabi ko, na wild peacock na nakiki-breakfast din po sa amin. After breakfast, it's time to go back to our room again at mag-prepare papunta na naman sa another destination. Gala ng gala. Ganito po talaga pag nagbabakasyon. Pagod pero enjoy po yung mata. Sagad na ba naman ang mga sceneries na nakikita mo? Hindi ka ba mag-enjoy? Maganda na. Libre pa. San ka pa? Oh, ito na nga po pala ang kasamahan ng peacock na nakipag-breakfast din po kasama ng mga guest. At ito nga po ang time na pumunta kami dito sa Sentosa na kami lang, kasi nga po pumunta ng lunch date po ang magpamilya. Sila lang po ang nag-lunch date. Kami po ng kasama ko is kami din po ay nag-date. Kami sightseeing dito sa beach resort ng Sentosa. Pag pumunta po kayo dito sa Sentosa, Singapore is, pagpasok nyo po dito is libre po ang tram para po mag-sightseeing doon sa mga beaches na nandoon po sa Sentosa. Ang ganda po dito kasi ang dami po ng beach dito. Meron pong Palawan Beach, merong ano nga pa yun. Basta maraming beach dito, parang 4 o 3 ang beach na side dito. May kanya-kanya pong pangalan. Ang ganda po. Tingnan nyo lang po kung ano po yung mga beaches dito at sana po ay mag-enjoy po kayo. Sky Park. This is the Sky Park Sentosa. Sky Park Sentosa. It's look like same as Boracay. Boracay Island.
Right here for Soloso Beach Resort, Rumas Beach Club, Centopia. Dito ang daming Pinoy. Emerald Pavilion. Oh, tambayan ang mga Pinoy siguro dito. Go Green Eco Adventure. This stop is for Skyline Beach, Sentosa, Sandbar, Coasts, Bikini Bar, Ola Beach Club. Wow, what a great view. We're queuing for another bus, shuttle bus. It's here. Heading for another area of beach resort. Dito nga po pala sa Palawan Kids City is pinaparanas po sa mga bata kung paano pong kumita ng pera sa pamamagitan po ng pagtatrabaho. Palawan Kids City. Hop up here for Palawan Kids City and the Palawan at Sentosa, where endless discovery awaits. Have a great day. The southernmost point of continental Asia. Alight here for the southernmost point of continental Asia. Ang ganda magmuni-muni dito. Ito ay parang Repulse Bay or Deepwater Bay ng Hong Kong. Let's go like this is Hong Kong Island. Ang ganda ng view. Let's go like this one is the Palawan Beach. This is Palawan Beach. Yes, it's a This Palawan stop Beach. is for Palawan Beach and Capella Singapore side entrance. Have a nice day. And only Nakita mo yung Tarsier. Thank you for your Ayan ang Tarsier. cooperation. Palawan na Palawan. Hello, Tarsier. Ha? Basi nga ni, magapit man lang man aton nga Hotel de Craya. Taogang, kung man-made. Let's do the research. Tinatanong nga po pala ako dito ng kasama ko kung man-made po pa ang beach resort na ito. Yes po, man-made po ito. According po doon sa Singapore Museum, ang kalimitan po na lugar, lupa po ng Singapore is reclamation lang po. Yung tambak lang po ang area ng Singapore. Maliit lang po sa nung una po ang Singapore at pinalaki lang po sa pagtambak ng tambak. Animal shortcut. Sabi nga pala ng amo ko ay yung mga tambak po ay galing po sa China. At sabi ko naman sa amo ko, baka ngayon ang mga galing sa Pilipinas na
kinukuha nila sa mining area at kinukuha nila yung mga lupa at dinideliver nila po sa mga bansa na kailangan po ng mga lupa at mga bato. Kaya double po ang income ng mga Chinese pag nagmamining po sila kasi kinukuha po nila yung mga lupa at mga bato para ibenta po. Tapos meron pa po silang income sa mining. O di ba? Yung sinasabi ko pong about sa mining po ay based po yun sa naririnig ko po noon na nung gumawa po ng hydraulic power plant po doon sa amin at ang contractor po doon is mga Chinese. Ang sabi-sabi po nila is yung mga nahuhukay po nila na mga lupa at mga bato is dinadala po nila. Truck po ang dala nila. Ewan ko po kung saan nila dinadala. Yun lang po, point of view ko po na binibenta din po ng mga Chinese sa ibang bansa na nangangailangan po ng mga lupa para sa reclamation o kundi dinadala. Kasi po, gumagawa din po ng reclamation po doon sa Hong Kong. Nagtatambak din po sila para lumapat din po ang kanilang lugar kasi maliit din po ang Hong Kong kagaya po ng Singapore, pero mas maliit po ang Singapore kaysa sa Hong Kong. Base po sa Singapore Museum. Southernmost point of continental Asia. Oh, there's a maze. There's an activity here. Here we go. These are the free shuttle bus here in Sentosa. Going to the beach shuttle free bus. Hello everyone! Nasa langit na ba ako? Oh yes. Oh, this looks like plastic. Cable car. Wow, what's a very nice place. Look like fake, but it's not a fake. Yung film mo lang yung fake. Charan! Yeah. This one. Wow. Very nice. Let's keep walking. Oh. So what is it? Is it a palace? Wow, this is a train. Ito nga po palang train na ito ay libre din The po. train Ito is so po ay small. pwede nyong sakyan papuntang Universal Just Studio. Galing po dito sa Sentosa at pupunta po kayo sa Universal Studio. Libre din po. Kagaya po ng sinakyan po namin kanina na nung nag-tour kami doon sa beach. Pwede pong lakarin yung beach na yon, pero nagmamadali po kami kaya nagsakay po kami ng shuttle beach I don't para know what mas is the madali po theme of namin this na one, maikot ang but beach resort na ito. it looks like forestry. Wow, scented spare. Oh, when it's night, it should be like this. Parang Encantadia yung
tema niya at paggabi. Malaikan Tadya. Another train. We're not going anywhere because the time is limited. We need to go back to our hotel and just walk near to the beach hotel. We just buy here food because our free time is just 3 hours. Free time to see what's inside here. The theme of this is like a fountain. You're walking. This is the theme at night. Here. Image at night. That one. This is very nice when it's at night. Also this one. See? Such a wonderful. This is the image of this Sentosa Century. Sensory. Yeah, sensory. It's a glow garden. At ito na nga po, pabalik na po kami sa hotel kasi nga po 3 hours lang po ang free time namin at baka bumalik na po ang mga amo namin after sa lunch date nila. Kaya eto na, sumakay na po kami sa free bus. Meron na naman pong free bus papunta sa mga hotel. Meron pong stop bus at doon po doon po kayo bababa pag malapit na po kayo sa hotel na tinitirahan niyo. Maganda po dito kasi lahat po ay free. Pero ewan ko lang kung mahal po ang mga booking hotel dito. Basta po maganda po dito pag magbabakasyon po kayo. Try nyo po na pumunta sa Sentosa, Singapore. Maganda po. Pricey but may enjoy nyo po ang views, ang mga sceneries at malapit po ito sa Universal Studio ng Singapore. Maganda din po. At libre din na po papunta doon sa Singapore Studio. Libre na ang sakayan papunta ng hotel at papuntang Universal Studio. Di accessible, maganda at maganda ang tanawin. Diba? Saan ka pa? Tara at enjoyin po natin ang view papunta ng ating hotel kasi nga po first time na sumakay po kami nito ng bus, shuttle bus papunta sa hotel at sinabihan lang po kami ng amo namin na merong free bus papuntang hotel at tinry po namin. Kaya po pumunta po kami doon sa beach kasi alam po namin na merong free bus at hindi po kami magagahaw sa oras pag pumunta kami doon sa beach resort kaysa maglalakad po kami. Di syempre mas mabilis talaga ang pagsakay kaysa maglalakad, o di ba? Save your time at enjoy your vacation while they let you to enjoy, o di ba? Libre at free. Ito po kami sa aming hotel. Tapos ito yung merong Dito sa part na ito, gusto kong ipakita na yung ibon na gumawa ng puga doon sa puno na yon. Pero na-distract po ako ng kasama ko about sa 2:24. aming trabaho at sa aming mga alaga na pupunta daw doon sa beach. This is it na nga at pauwi na kami. Papasok na po kami sa aming hotel at maghihintay po kami sa mga alaga namin na dumating. Ito po ang papasok sa aming hotel. Ito po ay Sofitel ng Sentosa, Singapore. Ang ganda po dito. 15 minutes walk ko na pagto sa beach. So init. Bumbilya. Super init guys.
At dito naman ay may parampa tayong effect. Oh, 'di ba? Parang ewan lang. Tawang-tawa ako dito sa sarili ko. O sige na, tapos na, sabi ko pa. Eto nga po pala ang kuha nung sumakay po kami ng water bus. Ito po yung bus na pwede po sa tubig at mag-iikot po sa mga sceneries dito po sa magagandang tourist spot dito sa Singapore at makikita niyo po dito ang ayan at yung isa pa po yung sea lion ba yun? Basta lion yun yung ng Singapore. Diba? Ang ganda, tingnan niyo po. And the building on your left side, this is the old Supreme Court. Remember, during the ribbon first, you see a green dome. This is the old Supreme Court built in 1939. So right now, we are looking at your right side. This is about city, colorful city, SG60. This is the place that we're going to start. Another road trip na naman tayo kasi po na-miss po talaga ako dito sa kalsada at yung mga display na mga halaman na bougainvillea at mga puno po. Ang ganda po ng structure ng puno at ito po ang time na pupunta po kami sa Singapore Zoo at ito po ay ang aming breakfast buffet dito sa Singapore. So doon po kami nag-breakfast para ma-experience po ng mga bata na kumain kasama yung mga wild animals at syempre ma-experience din namin at makapasok po kami ng mas maaga at malibot po yung Singapore Zoo kasi ang Singapore Zoo ay malaki siya. Medyo late na nga po kaming nakarating dito sa buffet breakfast na to pero nakaabot pa rin ng last minute at konti na lang din ang natitirang pagkain. Pero at least nakakain kami ng breakfast at maaga kaming nakapasok. Maganda dito sa Singapore Zoo kasi kahit na malaki siya, meron silang free shuttle bus na umiikot by station at meron din sila na palaruan sa loob. Kaya mag-i-enjoy talaga yung mga bata. Hindi lang mga wild animal ang fini-feature nila kundi maging parang park na din ang Singapore. So, kasi merong palaruan doon, meron ding pwede kang laro sa tubig. Meron din doong tubig na maglalaro at merong play park. Kaya nag-enjoy talaga yung mga bata kahit na buong araw kami na nandoon sa loob, hindi po na bored ang mga bata at should to be na matulog sila pero hindi po sila nakatulog. At meron din po itong night show na ang show po ay night safari. Patuloy lang po kayong manood sa aking video para makita nyo po kung ano yung makikita sa night safari na show na yun. At ito na nga po, another show na naman na pinuntahan namin. Si Lion po ito. I want you guys are gonna get wet. Okay, now, sea lions are fascinating animals. They can survive on land and in the water. They have a swim speed of about 40 kilometers an hour. They can hold their breath for up to 12 minutes. And they can also dive. And they are also very... They are very vocal animals. Can you guys give me 1 minute, alright? Good afternoon, no? Afternoon, Hakim. What's wrong with Pumba? Pumba said he upset with you. Upset with me, but why? Why are you? Hakim, you forgot something very important about him. Important about him? Oh, okay, I'm sorry, Pumba. I'm so sorry, Pumba. Okay, you see, guys, I forgot to mention that sea lions are very intelligent, and especially Pumba right here, extremely good looking too. Key point. Okay, Pumba, let's show them how powerful your front flippers are. Ready? Flipper stand! Top 300 kilograms on the two strong flippers. One more time, Pumba, please. The flipper stand! Thank you, Pumba. Now, sea lions are often mistaken for another animal. I'm talking about the true seals. Seals and sea lions are very different animals.
Okay, so Pumbaa, can you show us how a true seal look like on land? Okay, because of their short front flippers, seals can only lie down like that. But how do they move on land, Pumbaa? Look at that too. Okay, very slow, very awkward, quite funny actually. There we go, another imitation of a true seal. Now back to sea lion, their special hind flippers. They allow them to do easily on land. They'll try to spin, spin, spin. And roll over. Right, I think this Chicky Boy deserves another round of applause for being so very, very cheeky. Alright, now, often we are asked how sea lions are able to see clearly underwater. This is very simple. They have a special membrane that's covering their eyes. To prove this point to you guys, we will play a very simple game in Pumbaa. But to play this At game, dyan na nagtatapos ang show ng Sea Lion at pupunta po kami doon sa elephant na magpapakain. At this moment po, ako po ang magpapakain sa elephant at gusto din po ng mga amo namin na ma-experience po kung ano ang na-experience po ng mga bata dahil first time ko din na magbigay ng pagkain sa elephant. Kaya blessed po ako na pinapa-experience po ng amo namin kung ano po ang na-experience ng mga bata. Ito nga po pala ang sinasabi ko sa inyo na night show dito sa Singapore. So, at sinishowcase po nila ang mga wild animals na nocturnals. Ang ibig po sabihin ng nocturnals ay active po sila tuwing gabi at doon sila po naghahanap ng kanilang pagkain. Makikita nyo din po nag-struggle po ako dito kasi nga natatakot yung alaga kong isa sa madilim at natatakot po siya sa show na pabigla-bigla po. Hindi expected na hindi niya expect yung mga scenario kaya struggle po dito at hindi po ako masyadong nakapag-video ng buong show. May showcase po yung mga maganda po ang show na to kasi maa-amaze ka talaga. Ang next act na ito ay maganda to. Sinashowcase nila yung owl na kahit na madilim is makukuha nila yung pinapakuha nila. Pero hindi ko siya nakuhaan kasi nga kinos nila yung ilaw at masyadong madilim at natakot yung alaga ko. Kaya inintindi ko muna yung alaga ko kaysa mag-video po ako. Alangan namang unahin ko yung pag-video kaysa alaga ko, di ba? Kaya late talaga ang kuha ko dito. Hindi ko na ipakita kung ano ang skill ng owl na yon, pero maganda siya. Na-amaze talaga ako kahit na nag-alboroto yung alaga ko. Nandun pa rin yung na-catch up pa rin yung attention ko doon sa act na yun. At this time, naaliw na din po siya at inaaliw ko din po siya para mag-focus din po siya sa pinapanood namin at hindi siya po sabi na gusto niya nang lumabas. At hanggang dito na lang po ang show na ito dahil nga naputol ang video ko kasi gustong umihi ng isa kong alaga at dinala ko po siya sa CR. Ito nga po pala ang pagsakay namin ng shuttle bus na umiikot dito sa zoo at pinapakita din po nila dito ang mga animals na nocturnals. You can't miss how striking the trait of flamingos. Flamingos feed without ever looking at food. With their head upside down, they take in foods of water and strain time. Serene maidens are sociables that live, travel, and hunt on flocks. At dusk, pelicans settle down for tranquil roost. These majestic birds with a large throat and long beak are perfectly adapted to hunt fish. Contrary to popular belief, it's known as swamp deer. In India, Vara means 12 and Simha means 100. Simha refers to multiple horns on the wings and chests.
extremely keen sense of hearing allow them to zero in on an ongoing kill happening kilometers away. Their hind legs are shoulders such as lions are finished with their meals. Hyenas come in opportunistically to our Asiatic lions. Unlike their African cousins, Asiatic lions do not form very large prides. A pride of Asiatic lions typically comprises 1 or 2 males, 2 to 3 females, and several young. Lions rely heavily, remain in the wild today, are found in a wildlife preserve in the Deer Forest Sanctuary. They currently exist in the wild only as a small single population. Zebra is, in fact, very sensitive. Like the bodies, wallowing in mud helps them keep cool. With only 200 individuals left in the wild at the start of the 20th century, Indian rhinos are close to extinction. With concerted conservation efforts, popular species are raising in shadows. These are the and the hyena. Males spot antlers which are used to scare them. Can usually be found in water, used for defense against predators. Males also use their claws to establish lines or moving at dusk that doesn't have arms. Despite their bulky hippopotamuses have a surprisingly small appetite. They consume just 4 flies, African lions are much larger when compared to Asian lions. The role of the male is to protect the problem of lions aren't neatly meat that brings. Now, I'm quite certain that the next big here at Night Safari is Jamila, and she leads the herd and acts as a mediator of conflicts amongst the herd members. When one elephant are on each, they meet together to a competitive. One elephant on our right is Samira. His name means warrior of the Malay language. He was born in 2001 and raised here at Night Safari. Only male Asian elephants or bulls have longer tusks. Female elephants have shorter ones known as tushes. The majestic thing of these animal wild operations, we support as business, parks, private proceeds for no admission tickets goes towards the predators like the Malayan tigers began hunting cows and are who naturally took action to protect themselves. This is a story that ripples through entire ecosystems. Folks, those communicate over distances using a series of whistling sounds. When they hunt as a pack, communicating like these allows them to launch a coordinated attack to take down large prey effectively. Red nose live in close-knit packs and spend most of their time playing, hunting, and caring for one another. Yeah, dog. A 4-line tree frogs trail. A talkie cat was breathing. A soft rustling of grass as a pangolin ambles through the forest floor. All set against a chorus of crickets. The ball elephant. It's a ball elephant. You know, in a short journey into the wilderness tonight, we have seen many different species. Seven has made protection and conservation of these birds. Na-miss talaga ako kung makikita ko yung mga halaman na nakikita ko sa Pinas at nakikita ko rin dito sa ibang bansa. Kaya binibidyohan ko talaga. Ito po ay kuha doon sa Marina Bay. Ito po, na-miss po ako dito sa stone na structure po. Kaya binidyohan ko na naman siya. Kung ano po ang new po sa aking mata at nagustuhan ko, binibidyohan ko talaga para wala lang. Gusto ko lang i-video. Ito kasi yung time na hinihintay po namin yung mga bata kasi nag-bike po sila kasama ng kanilang parents. Kaya habang hinihintay po namin sila, nag-video po ako kung ano ang nagagandahan sa aking mata. Nag-bike po sila habang hinihintay po na maggabi kasi nga po manonood po kami ng light show dito sa Gardens by the Bay. At ito nga po ang entrance ng Gardens by the Bay. Akala ko nga po 3 lang po ito, pero meron pa po palang na marami doon sa unahan. Hindi ko alam na meron palang ganon. At ito na nga po ang sinasabi ko sa inyo na hindi lang po 3, meron po palang marami pa doon sa loob. Hindi ko lang alam. Dinaanan ko po kasi namin yun nung una kasi punta kami sa Jurassic Park ba yun? At nadaanan po namin yung 3 na yon. Akala ko yun lang po ang Gardens by the Bay. Meron pa po pala. Ito po pala yun. At pumunta po kami dito at merong sounds. Pa-sounds po ang itong lights show na ito. Ang ganda po. At ang ganda rin, mapapainda ka rin sa kanilang music. Last breakfast here in hotel. At dito na po magtatapos ang aking video sa 5 araw namin na pagsistay dito sa Singapore.
At dito po kami nagstay sa Sentosa, Singapore. Ang ganda po ng island na ito. Yes! I love you, me. Oh. And this is it. Papunta na po kami nito sa Singapore Airport. Pabalik na po kami ng Hong Kong. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa kapanood ng aking video. At sana nakaabot po kayo dito sa pinaka-last na video na ito. Maraming salamat po sa panonood. Bye!